Sa gitna ng nakakabingging katahimikan ng kwarto, isang butil ng yelo ang marahang dumampi sa balat ng lalaking halos isang dekada nang hindi gumagalaw. Nanginginig ang kamay ni Lucy habang hawak ang maliit na timba na puno ng natutunaw na yelo. Bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang malakas na tambol na gustong bumasag sa katahimikan ng mansyon. Isang maling galaw lang, isang ingay, at mahuhuli siya. Ngunit nang makita niya ang mukha ng lalaki sa kama, isang mukha na kasing perpekto ng isang anghel, ngunit walang bahid ng buhay, nawala ang lahat ng kanyang takot. Napalitan iyon ng isang matinding awa. Diyos ko, ano ba itong ginagawa ko? Tanong niya sa sarili. Nasa loob siya ng pinakamarangyang kwartong nakita niya sa buong buhay niya. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol. Ang mga kurtina ay mas makapal pa sa lahat ng kumot na pagmamay-ari nila ng kanyang lola. At ang amoy ng kwarto ay parang hardin ng mga mamahaling bulaklak. Ang lahat ng ito ay kabaligtaran ng kanilang maliit na barong-barong, kung saan ang amoy ng piniritong isda ay kumakapit sa lahat ng bagay. Ilang oras lang ang nakalipas, naglalakad lang siya sa bayan, dala ang huling pera nila para ibili ng gamot sa ubo ng kanyang lola Elena. Isang piraso lang ng galunggong ang ulam natin mamaya, apo, sabi ng kanyang lola kanina. Ang mga ngiti nito ay hindi maitago ang pagod sa kanyang mga mata. Pero ayos lang, basta magkasama tayo. Habang naghihintay sa botika, narinig niya ang usapan ng dalawang babae. Kawawa talaga si Sir Ricardo, ano? Sabi ng isa. Hanggang ngayon, umaasa pa rin siyang magigising ang anak niya. 10 taon na. 10 taon nang parang patay si Eli. Narinig ko, binigyan na raw ng taning ng mga doktor mula sa Amerika. Sagot ng kasama nito. Kahit anong yaman mo, hindi mo mabibili ang buhay. Ang prinsipe ng mga Alonzo, naghihintay na lang ng kanyang huling hininga. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Lucy, Eli Alonzo, ang nag-iisang anak ng pinakamayamang tao sa kanilang probinsya. Isang prinsipe na nakakulong sa sarili niyang katawan. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero nakaramdam siya ng kakaibang koneksyon. Isang matinding lungkot para sa isang taong hindi niya pa nakikita. Pag-uwi niya, naabutan niya ang kanyang lola na nag-aayos ng mga halamang gamot. Lola, naniniwala po ba kayo sa milagro? Bigla niyang naitanong. Ngumiti ang matanda. Ang bawat paggising natin sa umaga ay isang milagro, apo. Minsan, kailangan lang ng isang maliit na tulak para magising ang isang natutulog na pag-asa. Ang mga salitang yon ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Sa paglubog ng araw, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa mansyon ng mga Alonzo. Ang matataas na pader ay tila sumisigaw na hindi siya kabilang doon, ngunit hindi siya nagpatinag. Nakakita siya ng isang bahagi ng bakod na medyo mababa at sa isang iglap, nasa loob na siya ng malawak na hardin. Nakita niya si Don Ricardo sa may bintana. Nakatingin sa malayo, ang balikat nito ay nangungulila. Ang itsura ng isang amang nawalan ng pag-asa. Doon, sa gitna ng hardin, may isang ice machine na ginagamit para sa mga party. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Lucy. Isang ideya na kasing lamig ng yelo, pero kasing init ng pag-asa. Kumuha siya ng isang maliit na timba. Pinuno ito ng yelo at tahimik na umakyat sa isang bintanang bahagyang nakabukas. At ngayon, narito na siya. Sa harap ng natutulog na prinsipe, kumuha siya ng isang piraso ng yelo. Malamig, basa, buhay. Yun ang niyang salitang pumasok sa isip niya. Buhay. Dahan-dahan niyang idinampi ang yelo sa braso ni Ellie. Walang nangyari. Sinubukan niya ulit. Sa likod ng palad nito, ang balat ni Eli ay makinis ngunit malamig, parang isang manika. Sige na, magpakita ka. Bulong ng kanyang puso. Nang akala niya ay wala ng pag-asa, nang handa na siyang sumuko at tumakbo,
may naramdaman siya. Isang bahagyang paggalaw, isang halos hindi maramdamang pagkurba ng mga daliri ni Eli. Nanlaki ang mga mata ni Lucy. Totoo ba ito? O guni-guni lang niya? Idinikit niya ulit ang yelo, mas matagal ngayon. At doon, mas naging malinaw. Ang mga daliri ni Eli ay bahagyang kumibot na para bang tumutugon sa lamig. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa labi ni Lucy. Isang ngiti na puno ng purong kagalakan at pag-asa. Mayroon, may reaksyon. Hindi siya patay. Kailangan itong malaman ng ama niya. Sa sobrang tuwa, hindi niya namalayan ang papalapit na mga yabag. Bago pa siya makalingon, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang balikat. "Anong ginagawa mo rito, bata ka?" Ang malamig na boses ng isang security guard ay bumasag sa mahikang bumabalot sa silid. Napasigaw si Lucy sa gulat at ang maliit na timba ay nahulog mula sa kanyang kamay. Lumikha ng malakas na kalabog sa sahig na marmol. Ang malakas na kalabog mula sa silid ng kanyang anak ay parang isang dagundong na gumising sa natutulog na bahagi ng puso ni Ricardo Alonzo. Isang bahagi na halos isang dekada nang manhid sa sakit at pagkabigo. Mabilis ang kanyang mga hakbang paakyat ng hagdanan. Ang bawat baitang ay tila nagpapabigat sa kanyang dibdib. Anong nangyayari? Sigaw niya. Ang boses ay puno ng awtoridad at hindi maitagong pag-aalala. Pagpasok niya sa silid, ang una niyang nakita ay ang basang sahig at ang nagkalat na yelo. Pagkatapos, ang kanyang security guard na hawak-hawak ang isang payat na batang babae. Ang bata ay mukhang mas takot pa. Sa isang daga na nahuli sa bitag at sa gitna ng lahat ang kanyang anak, si Eli. Walang pagbabago, nakahiga lang na parang isang estatwa, payapa at walang buhay. Isang pamilyar na bigat ang muling dumagan sa kanyang dibdib. Inaasahan na naman ba niya ang isang milagro? Hangal. "Sir, nahuli ko po siya sa loob. Mukhang magnanakaw." Ulat ng guard. Lumapit si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa bata. Damit na luma, tsinelas na pudpod, at mukha na puno ng dungis at takot. Anong gagawin ng isang tulad niya sa kwarto ni Eli? "Sino ka? At anong ginagawa mo rito?" Mariin niyang tanong. Ang boses niya ay malamig. Ang klase ng boses na nagpapayanig sa mga board meeting. Sir, pasensya na po." Nanginginig na sabi ng bata, na ngayon ay alam na niyang si Lucy. "Gusto ko lang po sanang tumulong." Napakunot ang noo ni Ricardo. Tumulong? Sa paanong paraan? Sa pagnanakaw? "Hindi po. Hinding-hindi po." Mabilis na tanggi ni Lucy. Ang mga mata ay nagsimulang mamasa. "Narinig ko po na may sakit si Sir Eli. Naisip ko lang po, baka magising siya sa lamig." Lamig? Yelo? Napatingin si Ricardo sa timba at sa basang sahig. Ito ba ay isang malaking kalokohan? Milyon-milyon na ang ginastos niya sa pinakamagagaling na doktor sa buong mundo, mga espesyalista, mga siyentipiko. At ngayon, isang batang pulubi ang magsasabi sa kanya na yelo lang ang solusyon. "Palabasin mo na yan." Utos niya sa guard, puno ng pagkadismaya. "Sandali po." Sigaw ni Lucy, puno ng desperasyon. "Sir, maniwala po kayo sa akin. Gumalaw po siya. Gumalaw po ang mga daliri niya nang idampi ko ang yelo." Natigilan si Ricardo. Narinig na niya ang lahat ng uri ng kasinungalingan mula sa mga taong gustong makinabang sa kanyang yaman. Pero may kakaiba sa mga mata ng batang ito. Isang katapatan na mahirap ipagkaila. "Gawin mo ulit." Utos niya. Ang boses ay mahina, ngunit may bigat. Nag-alinlangan ang guard, ngunit tumango si Ricardo. Binitawan nito si Lucy. Nanginginig pa rin. Pinulot ni Lucy ang isang piraso ng yelo na hindi pa natutunaw. Lumapit siya sa kama. Napigil ni Ricardo ang kanyang hininga. Bawat hibla ng kanyang pagkatao
ay nakatutok sa kamay ng kanyang anak. 10 taon. 10 taon ng paghihintay sa wala. Dahan-dahang idinampi ni Lucy ang yelo sa kamay ni Ellie. 1 segundo. 2. 3. Wala. Napabuntong hininga si Ricardo. Tama na. Sapat na ang kalokohang ito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nakita niya ito. Isang bahagyang pagdrift ng hinlalaki ni Ellie. Napakaliit. Halos hindi mapapansin. Ngunit para kay Ricardo, nakabisado ang bawat pulgada ng katawan ng kanyang anak. Iyon ay isang lindol. Nakita niyo po? Bulong ni Lucy, ang mga mata ay kumikinang sa luha ng pag-asa. Hindi makapagsalita si Ricardo. Lumapit siya, hinawakan ng kamay ni Ellie. Mainit pa rin, may pulso pa rin, may buhay pa rin. Gawin mo ulit. Ulit niya, ang boses ay basag na. Ginawa ulit ni Lucy. At sa pagkakataong ito, mas malinaw ang paggalaw. Ang mga daliri ni Ellie ay bahagyang kumuyom, isang reaksyon na hindi pa niya nakikita mula nang mangyari ang trahedya. Isang mainit na likido ang biglang dumaloy sa mga mata ni Ricardo. Luha. Ilang taon na rin siyang hindi umiiyak. Tumingin siya kay Lucy, hindi na bilang isang magnanakaw, kundi bilang isang hindi inaasahang anghel. Mananatili ka rito? Deklara niya. Hindi yun isang pakiusap, kundi isang utos. Ipinag-utos niya sa mga katulong na ihanda ang guest house para sa bata at sa lola nito. Hindi pa siya lubusang naniniwala. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng isang dekada, mayroon siyang isang bagay na hindi maibigay ng pera o siyensya. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Kinagabihan, habang pinagmamasdan niya si Lucy na muling naglalagay ng yelo sa kamay ni Ellie, isang malamig na pagdududa ang gumapang sa kanyang isipan. Kung ang isang simpleng piraso ng yelo ay kayang magdulot ng ganitong reaksyon, ano ang ginagawa ni Dr. Salcedo at ng kanyang team sa loob ng 10 taon? Bakit hindi nila ito nakita? O ayaw ba nilang makita? Kinuha ni Ricardo ang kanyang cellphone at tahimik na lumabas ng silid. Pumunta siya sa kanyang opisina, isinara ang pinto, at nagdial ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Armando, sabi niya sa kabilang linya, kailangan ko ng serbisyo mo. May ipapaimbestiga ako. Ang pangalan niya ay Dr. Miguel Salcedo. Alamin mo ang lahat. Bawat galaw, bawat transaksyon, bawat sikreto. Pagkatapos ng tawag, bumalik siya sa silid ni Ellie. Mula sa siwang ng pinto, nakita niya si Lucy na kinakausap ang kanyang anak na para bang gising ito. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Ricardo. Isang nangiti na matagal nang nawala. Ngunit ang nangiting iyon ay biglang naglaho. Ang pinto ng silid ay bumukas nang walang katok. Pumasok si Dr. Miguel Salcedo, dala ang kanyang medical kit. Ngunit hindi ang pagdating nito ang nagpatigil sa mundo ni Ricardo. Ito ay ang mga mata ng doktor. Nang makita nito si Lucy na nakaupo sa tabi ni Ellie, isang matalim at malamig na tingin ang dumaan sa mukha nito. Isang tingin na hindi lang nagtataka, kundi puno ng panganib. At sa sandaling iyon, alam ni Ricardo na ang laban para sa buhay ni Ellie ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Para kay Dr. Miguel Salcedo, ang silid ni Ellie Alonso ay isang perpektong ekosistema na 10 taon niyang maingat na binuo at pinamahalaan. Bawat aparato ay nakatuno sa tamang sukat, bawat gamot ay ibinibigay sa eksaktong oras, at bawat hininga ni Ellie ay isang testamento sa kanyang kontrol. Kaya't nang pumasok siya at makita ang isang estranghero, isang marungis na batang babae na nakaupo sa tabi ng kama na para bang pag-aari nito ang lugar, isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang sistema. Sino ang insektong ito na pumasok sa kanyang laboratorio? Ang nangiti sa mukha ni Don Ricardo nang salubungin siya ay hindi nakaligtas sa kanyang mapanuring mga mata. Miguel, mabutit dumating ka.
Sabi ng matanda, may bagong sigla sa boses. May ipapakita ako sa'yo, isang milagro. Milagro? Isang mapanuyang nangiti ang halos sumilay sa labi ni Miguel, ngunit mabilis niya itong pinigilan at pinalitan ng isang seryosong ekspresyon ng isang profesional. Pinanood niya habang inuutusan ng matanda ang batang nagngangalang Lucy na ulitin ang milagro nito. Habang idinadampi ng bata ang yelo sa kamay ni Ili, pinagmasdan ni Miguel ang bawat detalye. Nakita niya ang bahagyang paggalaw ng mga daliri, isang involuntary muscle spasm, isang simpleng reaksyon ng nerbiyos sa biglaang pagbabago ng temperatura, isang bagay na alam ng sinumang first-year medical student. Ngunit para sa isang desperadong ama, ito ay isang himala. Nakita mo, Miguel? Gumagalaw siya. May reaksyon siya. Halos maiyak na, sabi ni Don Ricardo. Ngumiti si Miguel. Isang ngiting puno ng pekeng pakikiramay. It's a positive sign, sir. Isang magandang senyales, pero kailangan nating maging maingat. Baka ito ay isang reflex la. Ang pagbibigay ng false hope ay mas delikado pa kaysa sa pagtanggap sa katotohanan. Sinadya niyang gamitin ang mga salitang iyon, false hope, reflex, katotohanan, para iparamdam sa matanda na siya ang eksperto at ang bata ay isang sagabal lamang. Pero malinaw ang paggalaw. Giit ni Don Ricardo. Ang pag-asa sa kanyang mukha ay unti-unting napapalitan ng pagdududa. Of course, titingnan ko ang kanyang vitals, sabi ni Miguel. Kinuha ang pagkakataon para itaboy si Lucy palayo sa kama. Miss, kung maaari, bigyan mo ako ng espasyo para magawa ang trabaho ko. Ang tingin na ibinigay niya kay Lucy ay puno ng babala. Bumalikwas ang bata. Takot na umupo sa isang silya sa sulok. Good. Diyan ka lang, peste, sabi ni Miguel sa kanyang isip. Matapos ang kanyang pagsusuri, kinausap niya ulit si Don Ricardo sa labas ng silid. Sir, stable naman siya. Pero ang biglaang stimulus na tulad niyan ay maaaring makastress sa kanyang sistema. I suggest na limitahan natin ang pagbisita ng bata. Ang kailangan ni Eli ay kapayapaan, hindi mga eksperimento. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ng matanda. Hindi pa ito lubusang kumbinsido, kailangan niyang kumilos ng mabilis. Nang makalayo sa mansyon, pumasok siya sa kanyang sasakyan at agad na dinial ang isang pamilyar na numero. Anong problema? Bakit ka napatawag? Sagot ng isang matinis na boses ng isang babae sa kabilang linya. Sylvia, may problema tayo, madiin na sabi ni Miguel. May isang bata sa mansyon, isang pulubi, at nakuha niya ang atensyon ng matanda. Pinapaniwala niya itong gumagawa siya ng milagro. Narinig niya ang isang halakhak. Isang bata? Miguel, natatakot ka sa isang bata? Huwag mo akong maliitin, Sylvia. Sigaw ni Miguel. Ang kanyang profesional na maskara ay tuluyan ng natanggal. Sinira niya ang balanse. 10 taon nating pinatulog si Ellie. At ngayon, dahil sa isang piraso ng yelo, nagkakaroon ng pag-asa ang matanda. Paano kung magdesisyon siyang dalhin ulit si Eli sa ibang bansa? Paano kung may ibang makadiskubre sa ginagawa natin? Ang lahat ng pinaghirapan natin ay mawawala. Natahimik si Sylvia. Ano ang plano mo? Kailangan nating alisin ang bata. Gawan mo ng paraan. At ako, sisiguraduhin kong mananatiling payapa si Eli. Pagkababa ng telepono, bumalik si Miguel sa mansyon. Sinabing may nakalimutan siyang gamit. Sa pagkakataong ito, walang tao sa pasilyo. Tahimik siyang pumasok sa silid. Si Lucy ay wala roon. Marahil ay nasa guest house na. Lumapit siya sa IV drip ni Eli. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na vial na naglalaman ng isang malinaw na likido. Ito ang formula na pinapanatili si Eli sa kanyang comatose state. Sapat lang para manatili siyang buhay, ngunit hindi sapat para magising. Dinagdagan niya,
Nang bahagya ang dosis. Sleep tight, Prince, bulong niya. Malapit nang mapunta sa mga tamang tao ang kaharian mo. Sa kanyang pagmamadali, habang ibinabalik ang vial sa kanyang medical bag, hindi niya namalayan na may isa pang maliit na vial na nahulog mula sa isang side pocket at gumulong sa ilalim ng kama. Umalis siyang puno ng kumpiyansa. Iniisip na naayos na niya ang problema. Ngunit pagkasara niya ng pinto, isang anino ang lumabas mula sa banyo. Si Lucy. Nakita niya ang ginawa ng doktor. Hindi niya naintindihan kung ano yon, pero alam niyang mali. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Napansin niyang tila mas namutla si Eli. Nang yumuko siya para damputin ang kumot na nahulog, isang kislap ang nakakuha ng kanyang atensyon sa ilalim ng kama. Isang maliit na bote ng gamot. Kinuha niya ito. Wala itong label. Bago pa man niya ito masuri ng maigi, bumukas ang pinto. Isang babaeng may mapagmataas na tindig at matalim na mga mata ang pumasok. Siya ang babaeng nakita niyang kausap ni Dr. Salcedo kanina sa hardin. At sino ka namang bata ka? Tanong ng babae. Ang boses ay puno ng paghamak. Mahigpit na hinawakan ni Lucy ang maliit na vial sa kanyang kamay. Napalunok siya. Ang babaeng ito, si Auntie Sylvia, ay nakatingin sa kanya na para bang isa siyang basurang kailangang itapon. Nanlamig ang buong katawan ni Lucy nang marinig ang boses ng babae. Mahigpit niyang ikinuyom sa kanyang palad ang maliit na bote ng gamot na napulot niya. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay may itsura na sanay mag-utos at masunod. Bawat hibla ng kanyang mamahaling damit at alahas ay sumisigaw ng kapangyarihan. Ako po si Lucy. Mahina niyang sagot. Sinubukang itago ang panginginig sa kanyang boses. Tinutulungan ko po si Sir Eli. Isang mapanlibak na tawa ang kumawala sa mga labi ni Auntie Sylvia. Tumutulong o naghahanap ng pagkakataong makinabang? Alam ko ang estilo ninyong mga mahihirap. Isang ngiti, isang pakiusap, at kapag nakatalikod kami, nanakawan niyo kami. Naramdaman ni Lucy ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi sa hiya, kundi sa galit. Hindi po kami magnanakaw. Talaga ba? Lumapit si Sylvia. Ang kanyang mga mata ay parang mga punyal na nakatutok kay Lucy. Magkano ang kailangan mo para umalis dito at wag nang bumalik? 50,000? 100,000? Sabihin mo lang, pera lang yan. Umiling si Lucy. Hindi po ako aalis. Kailangan ako ni Sir Eli. Ang pasensya ni Sylvia ay biglang naglaho. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Huwag mong subukan ang pasensya ko, bata. May lola ka, hindi ba? Si Elena. Reyes, nakatira sa dulo ng sitio maagap. Sayang naman kung bigla siyang mawala ng tirahan dahil sa katigasan ng ulo ng apo niya. Isang matinding takot ang biglang kumapit sa puso ni Lucy. Ang kanyang lola Elena. Ang nag-iisa niyang pamilya. Paano nalaman ng babaeng ito ang tungkol sa kanila? Huwag niyo pong idadamay ang lola ko. Sigaw ni Lucy. Ang takot ay napalitan ng biglaang tapang. Kung ayaw mong madamay siya, umalis ka na. Sigaw pabalik ni Sylvia. Hinablot niya ang braso ni Lucy. Lumayas ka sa pamamahay na ito. Nagpumiglas si Lucy. Sa kanyang pag-atras, natabig niya ang isang maliit na mesa sa tabi ng kama. Isang picture frame na may larawan ng isang magandang babae. Marahil ang ina ni Eli, ang nahulog at nabasag sa sahig. Lagot. Ngunit kasabay ng malakas na lagabog ng nabasag na salamin, may narinig silang isang mahinang tunog. Isang click. Pareho silang napatingin sa mesa. Isang maliit na sikretong drawer na natatakpan ng disenyo ng kahoy ang bahagyang bumukas. Sa loob, may isang luma at naninilaw na folder. Bago pa man makakilos si Sylvia, na puno ng gulat at pagkatakot ang mukha, mabilis na dinampot ni Lucy ang folder. Akin na yan, sigaw ni Sylvia. Sinusubukang agawin ito, pero mas mabilis si Lucy. Sa isang iglap, gamit ang liksi na dulot ng kanyang pagkabata at ng takot, iniwasan niya ang kamay ni Sylvia at tumakbo palabas ng silid.
Mahigpit na hawak ang luma at mahalagang folder. Bumalik ka rito, walang hiya kang bata. Narinig niya ang galit na sigaw ni Sylvia mula sa likuran, ngunit hindi siya lumingon. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo, ang mailigtas, ang hawak niyang sikreto. Habang tumatakbo siya sa pasilyo, isang imahe ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Noong hawak niya ang folder sa loob ng silid, sa isang saglit na pagsulyap niya kay Eli, nakita niya ito. Isang bahagyang pagkunot ng noo ng binata. Isang halos hindi mapansing paggalaw, na para bang ang kaluluwa sa loob ng katawan na yon ay nakaramdam na ang katotohanan ay malapit nang mabuksan. Iyon ang nagbigay sa kanya ng karagdagang lakas. Hingal na hingal siyang nakarating sa guest house. Naabutan niya ang kanyang lola Elena na nagtitiklop ng mga damit. "Lola!" Sigaw niya, isinara at ikinandado ang pinto. "Apo, anong nangyari? Bakit para kang hinahabol ng kung ano?" Nag-aalalang tanong ng matanda. Inilapag ni Lucy sa mesa ang folder at ang maliit na bote ng gamot. "Lola, may masamang nangyayari dito. Nakita ko po ang doktor. May inilagay siyang gamot kay Sir Eli. Tapos po, dumating ang isang masamang babae, si Auntie Sylvia. Pinapaalis niya po ako at tinakot niya kayo. Nag-away po kami at nahulog ito." Kinuha ni Lola Elena ang folder. Ang kanyang mga kamay na kulubot ay marahang binuklat ito. Ang mga papel sa loob ay lumana. Ang tinta ay medyo kupas na. Medical records, Alonzo, Emmanuel, initial diagnosis. Basa ng matanda sa mga nakasulat. Hindi nila maintindihan ang lahat ng mga technical na salita. Ngunit may isang bagay na malinaw. Ang diagnosis na nakasulat doon ay hindi tumutugma sa kwento ng lahat. Hindi ito nagsasabing si Eli ay brain dead o vegetable state. Nakasulat doon ang isang napakabihirang kondisyon, isang uri ng induced paralysis na dulot ng isang matinding trauma at may listahan ng mga posibleng lunas, mga therapy at gamot na malayo sa mga ibinibigay ngayon sa kanya. "May mali rito, Apo," bulong ni Lola Elena. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang binabasa ang bawat linya. Ang nakasulat dito ay isang sakit na nagpapatulog sa katawan, pero gising ang isipan. Hindi ito hatol ng kamatayan. Ito ay isang pagsubok na may lunas. Tinitigan ni Lucy ang kanyang lola. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Naalala niya ang paggalaw ng mga daliri ni Eli, ang pagkunot ng noo nito. Gising siya. Nasa loob siya. Nakikinig. Naghihintay. Pinagmasdan ni Lola Elena ang kanyang apo. Ang mukha nito ay puno ng isang biglaang pagkaunawa na nakakakilabot at kasabay nito'y nagbibigay ng pag-asa. Hinawakan niya ang mga kamay ni Lucy. Ang kanyang mga mata ay seryosong seryoso. "Apo," mahinang sabi ng matanda. Ang bawat salita ay may bigat. Baka ang batang yon ay hindi kailanman naging bulag. Baka sa lahat ng panahong ito, siya ay isang bilanggo sa sarili niyang katawan, naghihintay lang ng tamang taong makakarinig sa kanyang tahimik na sigaw. Ang bawat sulok ng kanyang opisina ay isang paalala ng kanyang kapangyarihan. Mga tropeyo ng tagumpay, mga litrato kasama ang mga maimpluwensyang tao, at mga papeles na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ngunit sa gabing ito, lahat ng iyon ay walang kwenta. Pakiramdam ni Ricardo Alonzo ay isa siyang hari na nakaupo sa isang tronong gawa sa buhangin. Anumang oras ay maaaring gumuho. Nakatitig siya sa bintana, sa dilim na bumabalot sa kanyang hardin. Ngunit ang nasa isip niya ay ang matalim na tingin ni Dr. Salcedo. Ang tingin na yon ay hindi para sa isang pasyente. Iyon ay tingin ng isang taong may itinatago. Nang tumunog ang kanyang private cellphone, agad niya itong sinagot. "Armando," sabi niya, walang paligoy-ligoy. "Sir Ricardo," sagot ng pribadong imbestigador sa kabilang linya. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may bigat.
May nakuha na akong impormasyon tungkol kay Dr. Miguel Salcedo. Napatuwid ng upo si Ricardo. Sabihin mo sa akin. Sa unang tingin, malinis ang record niya, sir. Magaling na doktor, kilala sa kanyang larangan. Pero nang mas malalim ang aking hinukay, may lumabas. May 2 kaso ng malpractice laban sa kanya ilang taon na ang nakalipas. Parehong biglang na-settle out of court. Ang mga pamilya ay biglang tumahimik matapos makatanggap ng malaking halaga mula sa isang hindi kilalang source. Humigpit ang hawak ni Ricardo sa telepono. Iyon lang ba? Hindi po, sir. Ito ang mas mabigat. Sa nakalipas na 8 taon, may mga regular na large cash deposit sa isang offshore account na nakapangalan sa kanya. Masyadong malaki para sa sahod ng isang doktor, kahit gaano pa siya kagaling. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Ricardo. Panloloko, pagsisinungaling. Ang taong pinagkatiwalaan niya sa buhay ng kanyang anak ay isa palang ahas. Salamat, Armando. Ipagpatuloy mo ang pag-iimbestiga. Alamin mo kung sino ang source ng perang yon. Huwag kang titigil hanggat hindi mo nalalaman. Utos niya bago ibaba ang telepono. Napahila mo siya sa kanyang mukha. Ang pagkakanulo ay isang lason na ngayon ay nagsisimula nang kumalat sa kanyang sistema. At kasabay ng lasong yon, bumukas ang isang herida mula sa nakaraan. Isang herida na matagal na niyang pilit na ibinabaon. Napatingin siya sa malaking larawan ng kanyang yumaong asawa, si Isabela, na nakasabit sa dingding. Maganda, malungkot, laging may isang bahagi nito na hindi niya maabot. Naalala niya ang mga huling buwan bago nito ipaalam na buntis ito kay Eli. Si Isabela ay laging tahimik, laging nakatingin sa malayo. Akala niya ay nalulungkot lang ito sa buhay mayaman. Ngunit isang gabi, sa kalagitnaan ng pagtulog nito, may binanggit itong pangalan. Isang pangalan na hindi kanya. Julian. Hindi niya ito pinansin noon. Isang panaginip lang. Ngunit ngayon, sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, ang alaala ay bumalik na parang isang multo. Si Julian, isang pintor na minsan nang naging malapit kay Isabela bago sila ikasal. Posible kaya? Posible kayang ang anak na 10 taon niyang inaalagaan at minamahal ay hindi sa kanya? Isang matinding sakit ang tumusok sa kanyang puso. Hindi na niya matiis ang bigat sa loob ng opisina. Tumayo siya at naglakad papunta sa silid ni Eli. Gusto lang niyang makita ang kanyang anak. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, natanaw niya ang isang eksenang nagpatigil sa kanya. Nakaupo si Lucy sa tabi ng kama. Wala ng yelo, wala ng eksperimento. Simpleng nakaupo lang siya roon. Kinakausap si Eli na para bang nag-uusap lang ang dalawang magkaibigan. Tapos po si Aling Nena, nadulas kanina sa palengke. Ang daming panindang kamatis ang nagkalat. Tawa po ako ng tawa, pero tinulungan ko naman po siya. Kwento ng bata, may ngiti sa kanyang labi. Sana po, kapag magaling na kayo, makapasyal din tayo sa palengke. Masaya po doon. Walang siyensya, walang gamot. Tanging isang purong koneksyon, isang pag-aalaga na hindi nabibili ng pera. Sa sandaling iyon, lahat ng pagdududa ni Ricardo kay Lucy ay naglaho. Ang batang ito, ang tanging totoong bagay sa mundong ito na puno ng pagkukunwari. Dahil sa mga alaala ng nakaraan at sa bigat ng kasalukuyan, bumalik siya sa kanyang opisina. May isang bagay siyang kailangang kumpirmahin. Binuksan niya ang kanyang personal na safety deposit box. Sa loob, may isang kahon ng mga lumang gamit ni Isabela, mga sulat, mga litrato, at isang maliit na sobre na hindi pa niya nabubuksan. Sa likod nito, nakasulat ang pangalan niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Hindi ito mahaba. Ricardo, mahal ko, patawarin mo ako. May isang malaking pagkakamali na habang buhay kong dadalhin,
Ngunit maniwala ka, ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo. Minsan, kailangan nating itago ang isang katotohanan para protektahan ang isang mas malaking pag-ibig. Ang anak natin, siya ang simbolo ng pag-ibig na yon. Alagaan mo siya. Nagmamahal, Isabela. Ang mga salita ay tila mga patalim na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi diretsong pag-amin, pero sapat na. Ang katotohanang kinatatakutan niya ay nasa harap na niya. Habang nakatulala siya sa sulat, may narinig siyang boses mula sa pasilyo. Boses ng isang babaeng pamilyar. Nagsasalita sa telepono, pabulong ngunit may diin. O huwag kang mag-alala. Kontrolado ko ang sitwasyon dito. Ang mahalaga ay hindi malaman ng matanda ang tungkol sa sikreto ni Ellie. Oo, malapit na. Ang lahat ng kayamanan ng mga Alonso ay mapupunta rin sa atin. Ang boses na yon, ang hipag niya, si Sylvia. Napatingala si Ricardo. Ang dalawang sikreto, ang sikreto ng kanyang asawa at ang sikreto sa likod ng sakit ni Ellie ay magkaugnay at si Sylvia ang nasa gitna ng lahat ng ito. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa kanya. Ang sakit at bighati ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang bagay na mas malamig, mas matigas at mas mapanganib. Isang nag-aapoy na galit. Ang luma at naninilaw na mga papel ay nakalatag sa maliit na mesa sa guest house. Para kay Lucy, ang mga ito ay hindi lang basta dokumento. Ito ay mga piraso ng isang buhay na ninakaw. Ang bawat salitang hindi niya maintindihan ay tila isang kandado sa isang malaking sikreto. Lola, kailangan nating malaman kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga ito, sabi ni Lucy. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Nag-isip si Lola Elena. May kilala ako sa bayan, si Aling Mercy. Dati siyang nurse sa ospital bago magretiro. Baka matulungan niya tayo. Sa dilim ng gabi, maingat silang lumabas ng mansyon, dala ang folder na nakatago sa ilalim ng bayong ni Lola Elena. Bawat anino ay tila isang kaaway. Bawat tunog ng hangin ay parang isang babala. Ang bahay ni Aling Mercy ay maliit lamang, ngunit malinis at puno ng amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas. Nang makita ng matandang nurse ang mga dokumento, ang una nitong reaksyon ay pagtataka. Ngunit habang binabasa niya ang bawat pahina, ang pagtataka ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ng hindi makapaniwalang pangingilabot. Diyos ko po, bulong ni Aling Mercy. Itinutulak ang kanyang salamin pataas sa kanyang noo. Ito ang orihinal na findings. Ang nakasulat dito ay trauma-induced catatonia with non-verbal consciousness. Hindi ito persistent vegetative state. Magkaiba ang mga iyon. Ano po ang ibig sabihin noon, Aling Mercy? Tanong ni Lola Elena. Ang ibig sabihin nito, sabi ni Aling Mercy, nakatingin ng diretso sa mga mata ni Lucy, ay hindi siya gulay. Ang isip niya ay posibleng gising. Naririnig niya kayo. Nauunawaan niya ang nangyayari. Ang katawan niya lang ang hindi makagalaw, na parang nakakulong sa isang napakalalim na panaginip dahil sa isang matinding trauma. Parang isang kidlat na tumama kay Lucy ang mga salitang iyon. Ang lahat ng maliliit na reaksyon ni Eli, ang paggalaw ng daliri, ang pagkunot ng noo, ay hindi pala aksidente. Iyon ang paraan niya ng pagsigaw. Ipinakita ni Lucy ang maliit na vial na napulot niya. Ito po, nakita ko pong itinurok ito ng doktor sa kanya. Kinilabutan si Aling Mercy nang makita ang bote. Wala itong label, pero pamilyar sa akin ang hugis ng boteng ito. Ito ay para sa mga high-grade sedatives, gamot na pampakalma, pampatulog. Pero sa ganito karaming dosis, ito ay gamot na pampamanhid. Hindi nila siya ginagamot. Sabi ng matanda, ang boses ay nanginginig sa galit. Pinipigilan nilang magising siya. Ang katotohanan ay sumampal kay Lucy ng buong lakas. Hindi mamamatay si Eli. Siya ay pinapatay, dahan-dahan, araw-araw.
Bumalik sila sa mansyon na may bagong bigat sa kanilang mga puso. Ngunit para kay Lucy, ang bigat na yon ay may kasamang nag-aapoy na tapang. Hindi na siya takot. Galit siya. Kinagabihan, pumasok siyang muli sa silid ni Eli. Ngunit iba na siya ngayon. Hindi na siya ang batang mausisa. Isa na siyang kaalyado. Umupo siya sa tabi nito, hinawakan ng kamay ni Eli. Mas mahigpit ngayon. Mas may diin. Ellie, bulong niya. Idinikit ang kanyang labi, malapit sa tainga nito. Alam ko na. Alam kong naririnig mo ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Ikinuwento niya ang tungkol sa dokumento, sa gamot, sa lahat ng kanilang natuklasan. Lalaban tayo, Eli. Sabi niya, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Gisingin natin ang natutulog mong katawan. Lalaban tayo. Sa gitna ng kanyang mga salita, may naramdaman siya, isang pagpisil. Mahina sa simula. Pagkatapos ay unti-unting lumakas. Ang kamay ni Eli, na laging walang buhay, ay pumipisil sa kamay niya. Napatingin siya sa mukha nito at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang mga talukap ng mata ni Eli ay bahagyang kumibot at pagkatapos, dahan-dahan, napakabagal, umangat ang mga ito. Isang siwang. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, isang siwang ng liwanag ang pumasok sa mga mata ni Eli Alonzo. At sa siwang na iyon, nakita ni Lucy ang mga ito, ang kanyang mga mata. Hindi blanko, hindi walang buhay, malalim ang mga ito, at puno ng lahat. 10 taon ng katahimikan, ng kalungkutan, ng paghihintay, at nakatingin ito sa kanya. Hindi siya bulag. Isang tunog ang kumawala sa mga labi ni Eli. Hindi isang salita, isang ungol, isang mahirap, garalgal na tunog mula sa kaibuturan ng isang lalamunang matagal nang hindi gumagana. Ang tunog ng isang kaluluwang sumisigaw na gustong makalaya. Napatakip si Lucy sa kanyang bibig. Ang luha ng kagalakan at pagkabigla ay malayang dumaloy. Nagawa niya. Nagawa nila. Ito na ang simula. Ngunit ang kanilang sandali ng tagumpay ay biglang pinunit. Blag! Ang pinto ay bumukas ng malakas. Nakatayo roon si Auntie Sylvia at Dr. Salcedo. Ang kanilang mga mukha ay hindi maipinta. Isang halo ng gulat, pagkatakot, at purong galit habang nakatitig sila sa gising na mga mata ni Eli at sa kamay nitong mahigpit na nakahawak kay Lucy. Nahuli sila. Ang mundo ni Eli Alonzo ay isang madilim na karagatan. Sa loob ng 10 taon, siya ay nakalubog dito, hindi makagalaw, hindi makapagsalita, ngunit hindi siya bulag o bingi. Ang kanyang isipan ay isang bilanggo, isang silent observer sa sarili niyang trahedya. Narinig niya ang bawat pekeng pag-aalala ni Dr. Salcedo. Naramdaman niya ang bawat tusok ng karayom na nagpapanatili sa kanya sa pagkakatulog. Narinig niya ang bawat mapanlinlang na bulong ni Sylvia sa kanyang ama. Narinig niya ang pag-iyak ng kanyang ama sa gabi. Ang bawat araw ay isang impyerno ng walang magawang paghihintay. Hanggang sa dumating siya, si Lucy. Ang una niyang naramdaman ay ang lamig ng yelo. Isang kakaibang sensasyon na gumising sa kanyang mga natutulog na nerbiyos. Pagkatapos, narinig niya ang boses nito. Isang boses na hindi humihingi ng awa, kundi nagbibigay ng pag-asa. Ang mga kwento nito tungkol sa palengke, sa lola nito, sa simpleng buhay sa labas, ay naging bintana niya sa mundong matagal nang ipinagkait sa kanya. Si Lucy ang naging angkla niya sa realidad. Ang kanyang presensya ang nagbigay sa kanya ng dahilan para lumaban, para subukang ko kumawala mula sa madilim na karagatan. At ngayong gabi, nang marinig niya ang mga salita nito, "Lalaban tayo, Eli." Isang pambihirang lakas ang dumaloy sa kanyang katawan.
Ginamit niya ang lahat ng natitirang enerhiya sa kanyang katawan para gawin ang isang bagay na 10 taon niyang hindi nagawa. Iminulat niya ang kanyang mga mata at pinisil ang kamay nito. Ang makita ang mukha ni Lucy, ang gulat, ang luha, ang tagumpay sa mga mata nito ay mas maliwanag pa kaysa sa araw. Sa wakas, may nakakita na sa kanya. Malaya na siya. Ngunit ang kalayaan ay panandalian. Ang pagbukas ng pinto ay parang isang pagsabog. Nakita niya ang mga mukha ni Sylvia at Miguel. Ang kanilang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng isang determinasyon na nagpatindig sa kanyang balahibo. "Anong ginawa mo sa kanya?" Sigaw ni Sylvia. Hindi kay Ellie, kundi kay Lucy. "Walang hiya ka, Miguel. Sabi mo kontrolado mo ang lahat." Bulyaw nito sa doktor. Nataranta si Dr. Salcedo. "Kailangan nating ibalik siya sa dati." Kinuha nito ang isang hiringgilya mula sa kanyang bag at mabilis na nilagyan ng laman. Ang parehong likido na alam ni Ellie ay lason sa kanyang paggising. Hindi na ulit. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, sinubukan niyang umiling. Isang mahinang paggalaw lamang ito, ngunit isang pagtutol. Sinubukan niyang higpitan ang hawak niya kay Lucy na para bang nagsasabing, "Huwag mo akong iwan." "Bitawan mo siya." Utos ni Sylvia kay Lucy habang papalapit si Dr. Salcedo. Ngunit hindi binitawan ni Lucy si Ellie. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan. Tumayo siya sa pagitan ni Ellie at ng doktor. "Huwag niyong subukang saktan siya," sigaw ni Lucy, maliit ngunit matapang na nakaharang. "Alam na namin ang lahat. Alam namin ang tungkol sa mga dokumento at sa gamot na ito." Natigilan ang dalawa. Ang sikreto ay nabunyag na. "Kung gayon, kailangan na nating tapusin ito," malamig na sabi ni Sylvia. "Miguel, gawin mo na." Nang akmang itutulak ni Sylvia si Lucy, isang malakas na boses ang pumuno sa silid. "Tigilan niyo iyan!" Nakatayo sa pinto si Don Ricardo. Ang mukha ay nangingitim sa galit. Sa likod niya ay si Lola Elena at ang 2 security guard. "Ano ang ibig sabihin nito, Sylvia?" "Miguel?" tanong ni Ricardo. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. "Kuya." "Huwag kang maniwala sa batang yan. Sinungaling siya. Niloloko ka lang niya." Depensa ni Sylvia. Inihagis ni Ricardo ang isang folder sa sahig. Ang mga resulta mula sa investigasyon ni Armando. "Sinungaling? Ikaw ang sinungaling, Sylvia. At ikaw, Miguel, akala niyo ba hindi ko malalaman ang pagnanakaw niyo sa akin? Ang pagtataksil niyo." "Hindi lang pera ang ninakaw nila, sir," sabi ni Lucy. Inabot kay Don Ricardo ang lumang folder. Ninakaw din nila ang katotohanan. Nang makita ni Sylvia ang folder, alam niyang tapos na ang laro. Ngunit meron pa siyang huling baraha. Isang baraha na sisira sa lahat. Katotohanan? Tumawa siya ng malakas. Isang tawang puno ng kabaliwan. "Gusto mong malaman ang katotohanan, kuya? Sige, ibibigay ko sa'yo." Tumingin siya ng diretso kay Don Ricardo. Ang mga mata ay nag-aapoy. "Ang batang iyan," sabi niya. Itinuro si Eli na ngayon ay pilit na bumabangon. Suportado ni Lucy. "Ang prinsipe mo, ang tagapagmana mo, ay hindi isang Alonso." Natahimik ang buong silid. "Hindi mo siya anak, Ricardo." Patuloy ni Sylvia. Ang bawat salita ay isang patak ng lason. "Anak siya ni Isabela sa pintor niyang si Julian. Isang bastardo. Inalagaan mo ang isang pagkakamali sa loob ng 20 taon. Isang kahihiyan sa pangalan ng pamilya." Ang bawat salita ay tumama kay Ellie na parang isang suntok. Ang kanyang ama ay hindi niya tunay na ama. Nakita niya ang reaksyon ni Don Ricardo. Ang galit sa mukha nito ay dahan-dahang nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas masakit. Pagkalito, pighati. Isang matinding sakit na sumilay sa mga mata nito. Ang lalaking tinuring niyang ama ay dahan-dahang lumingon sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Ricardo,
Hindi galit ang nakita ni Eli. Nakita niya ang isang pusong dinurog. At sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang kumawala sa mga labi ng matanda. Isang bulong na bumasag sa mundo ni Eli. Anak, hindi ba talaga kita anak, Eli? Ang mga salita ni Sylvia Aguilla ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng perpektong mundo ni Ricardo Alonso. Ang mga piraso ng kanyang buhay, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagiging ama, ang kanyang dangal, ay nagkalat ngayon sa sahig. Basag at walang halaga. Nakatitig siya kay Eli. Sa batang minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. Sa batang ipinaglaban niya sa loob ng 10 taon. Nakita niya sa mga mata ng binata ang parehong sakit at pagkalito na nararamdaman niya. Sa isang iglap, hindi na mahalaga ang dugo. Ang nasa harap niya ay ang kanyang anak. Ngunit ang lason ay naipasok na. Ang duda ay isang makating sugat na nagsisimula ng mangati. Palabasin niyo sila. Utos niya sa mga gwardiya. Ang boses ay walang emosyon na parang isang makina. Tinutukoy niya sina Sylvia at Miguel. Huwag niyo silang hayaang makatakas. Habang kinakaladkad palabas ang dalawa, patuloy na sumisigaw si Sylvia. Magbabayad kayong lahat. Sa akin dapat ang yaman ng mga Alonzo. Sa akin. Nang tumahimik na ang silid, tanging ang bigat ng katotohanan ang naiwan. Tumingin siya kay Lucy at sa lola nito. Iwanan niyo muna kami. Pero sir, pag-aalala ni Lucy. Sinabi kong iwanan niyo kami. Sigaw ni Ricardo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lucy ang galit sa mga mata nito na nakatutok sa kanya. Para kay Ricardo, sa sandaling iyon, lahat ng tao sa silid ay bahagi ng isang malaking panloloko. Walang nagawa si Lucy at Lola Elena, kundi ang sumunod. Pagsara ng pinto, naiwan ng 2 lalaki. Isang amang nagdududa at isang anak na nawalan ng pagkakakilanlan. Hindi alam ni Ricardo kung ano ang sasabihin. Ang lahat ng mga salitang alam niya ay nawala. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malawak na kawalan. Nawala ang kanyang asawa, nawala ang kanyang pinagkakatiwalaan, at ngayon, baka pati ang kanyang anak. Si Eli, sa kabila ng kanyang kahinaan, ay pilit na nagsalita. Ang mga salita ay hirap, ngunit malinaw. Ngunit hindi makatingin si Ricardo. Ang sakit ng katotohanan ay masyadong matindi. Tumalikod siya. Magpahinga ka na, sabi niya. Ang boses ay malamig at malayo. Bago siya lumabas ng silid at iniwan si Eli na mag-isa sa gitna ng nagibang mundo nito. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ng mga Alonzo ay naging isang malamig na palasyo. Si Sylvia at Miguel ay nasa kamay na ng mga pulis, ngunit ang iskandalo ay nagsisimula pa lang kumalat. Nagkulong si Ricardo sa kanyang opisina. Nilulunod ang sarili sa alak at sa mga alaala ng isang masayang pamilya na isa palang kasinungalingan. Itinigil niya ang lahat ng pag-uusig laban kina Sylvia para maiwasan ang atensyon ng media. Para sa kanya, mas mahalaga ang protektahan ang pangalan ng pamilya kaysa sa hustisya. Pakiramdam niya, nawala na ang lahat. Si Lucy at Lola Elena ay tila mga multo sa guest house. Hindi na sila pinapapasok sa loob ng mansyon. Tinuring silang mga estranghero, mga saksi sa kahihiyan na gusto nang ibaon ni Ricardo sa limot. Ang pag-asa na naramdaman nila, ilang araw lang ang nakalipas ay napalitan ng isang mapait na realidad. Sa mundo ng mayayaman, ang katotohanan ay isang laruan na madaling itapon kapag hindi na maganda. Sa loob ng kanyang silid, ang kondisyon ni Eli ay nagsimulang bumagsak. Ang pag-abandona ng kanyang ama ay mas masakit pa kaysa sa 10 taon ng pagkakakulong sa kanyang katawan. Nawalan siya ng ganang lumaban. Para saan pa? Ang taong pinakaimportante sa kanya ay tinalikuran na siya. Ang lason na hindi na ibigay ni Miguel ay dahan-dahang ipinapasok ng kalungkutan sa kanyang sistema. Isang umaga, isang katulong ang pumasok sa silid ni Eli
para maglinis. Sa ibabaw ng bedside table, nakita nito ang isang piraso ng papel. Kinuha niya ito. Ito ay isang sulat. Ang mga letra ay garalgal at hirap na isinulat, na para bang ginamit ng nagsulat ang huling lakas niya. Dali-daling ibinigay ng katulong ang sulat sa head nurse na siya namang nagbigay nito kay Ricardo. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo habang binabasa ang sulat ng kanyang anak. Patawad, Papa. Kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako. Patawad kung naging isang kasinungalingan ang buhay ko. Ngunit ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi. Ikaw lang ang kinilala kong ama. May marami pa akong gustong sabihin, lalo na sa iyo, Lucy. Salamat sa paggising mo sa akin, kahit sa sandaling panahon lang, Ellie. Binitawan ni Ricardo ang sulat na para siyang napaso. Isang sulat ng pamamaalam. Sa isang iglap, lahat ng galit, lahat ng duda ay nawala. Napalitan ito ng isang matinding takot. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng mas mabilis pa kaysa sa dati, paakyat ng hagdanan, patungo sa silid ng kanyang anak. Pagbukas niya ng pinto, ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagkatotoo. Ang mga monitor ay nag-iingay ng malakas. Si Ellie ay nangingisay, hirap huminga, at unti-unting nawawalan ng kulay. Ellie, anak! Sigaw niya, niyakap ang walang buhay na katawan. Huwag mo akong iwan. Patawarin mo ako, anak. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga mata ni Eli ay pumikit. At ang ingay ng mga monitor ay naging isang tuloy-tuloy, nakakabiinging tunog ng isang patag na linya. Nawala na siya. Ang nakakabiinging tunog ng flatline ay parang isang patalim na tumusok sa pandinig ni Lucy. Kahit pa nasa labas siya ng silid, narinig niya ang sigaw ni Don Ricardo. Isang sigaw na hindi galing sa isang bilyonaryo, kundi sa isang amang dinurog ng pinakamatinding sakit. Hindi niya na napigilan ang sarili. Tinulak niya ang pinto at pumasok. Ang eksenang bumungad sa kanya ay isang bangungot. Mga doktor at nurse na nagmamadaling kumilos, ang tunog ng defibrillator na nagcha-charge at si Don Ricardo na nakaluhod sa sahig, umiiyak habang yakap ang sariling mga tuhod. Time of death, 8:42 a.m. Sabi ng isang doktor, ang boses ay pagod at walang emosyon. Tinakpan nila ng puting kumot ang katawan ni Ellie. Tapos na. Ngunit para kay Lucy, hindi. Hindi maaari. Hindi pa siya patay. Sigaw niya. Ang boses ay basag. Ngunit puno ng isang hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Sinubukang harangan siya ng isang nurse. Miss, wala na tayong magagawa. Ngunit itinulak sila ni Lucy. Lumapit siya sa kama. Inalis ang kumot sa mukha ni Ellie. Malamig, maputla, payapa. Ngunit para kay Lucy, hindi ito ang mukha ng kamatayan. Ito ang mukha ng isang taong sumuko. Sa tabi ng kama, nakita niya ang sulat. Kinuha niya ito. Habang binabasa niya ang garalgal na sulat kamay ni Ellie, ang bawat salita ay tila isang apoy na nagpaalab sa kanyang kaluluwa. May marami pa akong gustong sabihin, lalo na sa'yo, Lucy. Iyon na. Hindi yun pamamaalam. Iyon ay isang pakiusap. Isang mensahe na para lang sa kanya. Gusto ni Ellie na ipagpatuloy niya ang laban. Lola! Sigaw niya. Pumasok si Lola Elena. Ang mukha ay puno ng awa. Kumuha po kayo ng maligamgam na tubig at mga dahon ng sambong. Utos ni Lucy, ang boses ay hindi na nanginginig. Puno na ito ng awtoridad. At tulungan niyo po akong paalisin sila. Tumingin si Lola Elena sa mga doktor. Pagkatapos ay sa kanyang apo. Nakita niya ang apoy sa mga mata ni Lucy. Isang apoy ng pananampalatayang hindi kayang patayin ng siyensya. Tumango ang matanda. Si Don Ricardo, na nakarinig sa lahat, ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Nakita niya ang sulat sa kamay ni Lucy. Nakita niya ang determinasyon sa mukha nito. Ang batang ito, na tinaboy niya, ay ang tanging hindi sumusuko. Isang bagay sa loob niya ang nabuhay. Ang huling sinag ng pag-asa. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha.
Gawin niyo ang sinabi niya. Utos niya sa mga doktor at nurse. Umalis kayong lahat. Nang silang tatlo na lang ang naiwan, si Ricardo, si Lucy at si Lola Elena, kasama ang tahimik na katawan ni Ellie, nagsimula ang isang ritual na mas matanda pa sa siyensya. Hindi sila nagdasal para sa isang milagro. Sila mismo ang gumawa nito. Maingat na pinunasan ni Lola Elena ng maligamgam na tubig na may pinakuluang dahon ang mga braso at binti ni Ellie habang bumubulong ng mga lumang panalangin. Si Lucy naman, umupo sa tabi ni Eli. Hinawakan niya ang malamig nitong kamay at hindi na binitawan. Kinausap niya ito, hindi bilang isang pasyente, kundi bilang isang kaibigan, bilang isang kapatid. Ellie, ako to, si Lucy. Huwag kang bibitaw okay? Narinig mo ba? Bawal sumuko. Sabi mo marami ka pang gustong sabihin sa akin. Hihintayin ko yon, kahit gaano katagal. Si Ricardo, na nakatayo lang sa isang sulok, ay pinanood ang lahat. Nakita niya ang walang sawang pag-aalaga, ang pagmamahal na walang hinihinging kapalit, at naunawaan niya. Ang pagmamahal pala ay hindi nasusukat sa dugo o sa pangalan. Ito ay nasusukat sa presensya, sa pananatili sa tabi ng isang tao, kahit na ang buong mundo ay nagsabi nang sumuko na. Lumipas ang mga oras, ang katahimikan sa silid ay halos sagrado, at pagkatapos, may nangyari. Isang mahinang paghinga. Napatingin silang lahat sa dibdib ni Eli at nakita nila itong muling gumalaw. Bahagya, ngunit gumalaw. Isang mahinang tunog ang lumabas sa mga labi nito. Isang buntong hininga. Unti-unting bumalik ang kulay sa mukha ni Eli. Ang lamig sa kanyang mga kamay ay napalitan ng bahagyang init. At pagkatapos, tulad ng pagsikat ng araw, pagkatapos ng pinakamahabang gabi, dahan-dahang nagmulat ang kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang siwang, bukas na bukas ang mga ito. Malinaw, matalino, at nakatitig ng diretso kay Lucy. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Eli. Sinubukan niyang magsalita. Sa una, isang ungol lang. Ngunit hindi siya tumigil. Sinubukan niya ulit. Mas malakas ngayon. Si ang pangalan niya. Ang pangalan niya ang una niyang salita. Isang hagulgol ng purong kaligayahan ang kumawala kay Lucy. Niyakap niya si Ellie, umiiyak sa balikat nito. Niyakap sila ni Lola Elena. At si Ricardo, ang makapangyarihang bilyonaryo, ay lumapit at niyakap silang tatlo. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pasasalamat at pagsisisi. Nang humupa ang mga emosyon, nanatiling magkahawak ang kamay ni Eli at Lucy. Tumingin si Eli sa kanya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon. Isang nangiting nagpaliwanag sa buong silid. Pumikit siya sandali na para bang nag-iipon ng lakas. At nang magmulat siyang muli, bumulong siya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng isang bagong kahulugan. Salamat, ate. Para kay Ricardo Alonzo, ang hustisya noon ay nangangahulugang manalo sa isang corporate takeover o pagdurog sa isang kakompetensya. Ngayon, habang nakaupo siya sa loob ng korte, ang hustisya ay may ibang mukha. Ito ang mukha ng kanyang anak. Si Eli, nakaupo sa wheelchair ngunit ang tindig ay matatag, ay nagsasalita sa harap ng hukom. Ang kanyang boses, bagamat hindi pa perpekto, ay malinaw at puno ng katotohanan. Ikinuwento niya ang 10 taon ng kadiliman, ang mga bulong na naririnig niya, ang laso na itinuturok sa kanya, ang testimonya niya ang huling pako sa ataol ng kaso laban kina Sylvia at Dr. Miguel Salcedo. Habang buhay na pagkakakulong, iyon ang hatol. Habang inilalabas sila ng korte, nagtama ang mga mata nila ni Sylvia. Wala nang galit sa mga mata nito, tanging isang malamig na kawalan. Natalo na ito. At para kay Ricardo, hindi ito tagumpay.
kundi isang malungkot na pagtatapos sa isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng kasinungalingan. Sa labas ng korte, sinalubong sila ng mga camera at reporter. Ngunit hindi sila umiwas si Ricardo. Sa halip, humarap siya. Inakbayan ang kanyang anak at sa kabilang banda, si Lucy na mahigpit na nakahawak sa braso ni Ellie. May gusto lang po akong linawin, sabi ni Ricardo sa lahat. Maraming tanong tungkol sa pagkatao ng aking anak. Hayaan ninyong sagutin ko yon. Huminga siya ng malalim. Si Emmanuel Alonso ay aking anak. Siya ang aking dugo. Siya ang aking buhay. At itong batang babae na nasa tabi niya. Sabi niya, nginisian si Lucy. Ay hindi na lang isang kaibigan. Mula sa araw na ito, siya ay opisyal ng miyembro ng aming pamilya. Siya si Lucia Alonso, ang aking anak na babae at ang ate ng aking anak. Ang flash ng mga kamera ay nakakasilaw, ngunit ang nangiti sa mukha ni Lucy ay mas nakakasilaw pa. Isang nangiti na nagsasabing, sa wakas, mayroon na siyang tahanan. Ang mga sumunod na buwan ay isang proseso ng paghilom. Si Eli, sa tulong ng mga pinakamahusay na therapist, ay unti-unting natutong maglakad at magsalita muli ng normal. Ngunit ang pinakamagaling niyang therapy ay si Lucy. Sila ay bumuo ng isang wika na sila lang ang nakakaintindi. Minsan, isang simpleng tapik lang sa balikat mula kay Lucy ay nangangahulugang, okay lang yan, nandito ako. Isang partikular na ngiti mula kay Eli ay nangangahulugang, nakakatawa ka talaga, ate. Hindi ito romantikong pag-ibig, mas malalim pa roon. Ito ay pag-ibig ng dalawang kaluluwa na pinagtagpo ng tadhana para pagalingin ang isa't isa. Si Lucy ang nagbigay kay Eli ng lakas para bumalik sa mundo. At si Eli ang nagbigay kay Lucy ng isang pamilyang matagal na nitong pinapangarap. Si Ricardo, sa kabilang banda, ay natuto na ring maging isang tunay na ama. Hindi na isang CEO na nag-uutos, kundi isang amang nakikinig. Isang hapon, habang nagkakape sila sa hardin, tinanong siya ni Eli, Papa, nagsisisi ka ba? Alam ni Ricardo kung ano ang tinutukoy nito. Hindi. Mabilis niyang sagot, puno ng katapatan. Ang tanging pinagsisisihan ko ay ang mga araw na hinayaan kong lamunin ako ng aking galit at pagdududa. Ang pagiging ama ay wala sa dugo. Eli, nasa puso. At sa puso ko, ikaw ang anak ko. Walang nagbago. Tumango si Eli at sa unang pagkakataon, nakita ni Ricardo ang kumpletong kapayapaan sa mga mata ng kanyang anak. Isang hapon, nakita ni Ricardo sina Eli at Lucy na magkasamang nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Ang parehong puno kung saan madalas umupo si Isabela noon. Nagbabasa ng libro si Lucy para kay Eli, walang nagsasalita. Tanging ang tunog lang ng boses ni Lucy at ang huni ng mga ibon ang maririnig. Masaya sila. Simple. Payapa. Naunawaan ni Ricardo na ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga numero sa kanyang bank account. Ito ang mga sandaling tulad nito. Ang pamilya na nabuo hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pagmamahal, pagtitiwala, at sa isang maliit na timba ng yelo na nagdala ng isang hindi inaasahang milagro. Ngumiti si Eli, tumingala mula sa libro, at marahang hinaplos ang buhok ni Lucy, na para bang tahimik na nagsasabi ng mga salitang alam na ni Lucy ang kahulugan. Salamat sa iyo, aking ate. Salamat sa lahat.